Kahit napakarami yung pera, hayaan nyo silang matutong magtipid. Huwag silang palanguyin sa pera kasi mahirap na masanay sa buhay na sobrang maginhawa, madali, maluho. Kasi hindi naman ganun ang totoong buhay. Mga friendship, agree ba kayo sa statement ni Pastor Ed Lapis? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ano ba ang talaga ang tama at mali? Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, magkakaroon tayo ng commentary video sa sermon po ni Pastor Ed Lapis, isang kilalang pastor na tinitingalaan at nirerespeto po ako. I personally listen to his messages, napaka makabuluhan at talagang matalinhaga, magbabago ng iyong isip. Kaya nga, ito yung tanong di ba? Nasabi mo na ba to sa sarili mo nung ikaw ay bata pa na hindi ko padadaanin sa hirap nung ako ay kabataan pa? Kung yan ang nasabi mo, baka magbago ang isip mo, pagkatapos mong mapanood itong video na ito. So ngayon, let's watch this and let's make a comment, At hindi naman kayo laging nandyan para sila bigyan nun. At nandyan naman kayo, hindi naman tayo sure na lagi kayong may ibibigay. Okay, yan po ang unang sinabi po ni Pastor Ed na hindi po tayo lagi nandyan at minsan wala tayong kakayanan. Tamang-tama po yan kasi sa totoo lang, pag hinayaan po natin ang ating mga anak na yun nga, poprotektahan po natin, na lahat ipoprovide po natin, unfortunately, nagkakaroon po ng tinatawag natin na entitlement mentality. Again, uulitin ko po, sino po sa inyo ang mga magulang nagsabi na hindi ko padadaanin sa hirap kung ano man ang hirap na dinanas ko nung bata pa ako? Type me sa comment section. Kung kayo nagtatype ng me katulad ko rin po, nasabi ko rin po ay magsisi na po tayo. Bakit naman, Chinky? The reason why hindi nyo ba na-realize na naging matibay tayo sa buhay, marunong tayo lumaban sa buhay, masinop tayo sa buhay, marunong talaga tayo magtimpi, magpursigi, may disiplina tayo dahil dumaan tayo sa hirap at wala. At ngayon, ano sasabihin mo? Na kung anong lahat ng gusto ng ating mga anak ay ibibigay po natin? Yun po. Kaya nga po, pasensya na po. Sasabihin ko po, kasama na po yung mga anak ko po dito na minsan na hindi po natin alam na nagiging mahina at minsan nagiging lampa. Lampa in the sense na masaktan lang ng konti, umaayaw na, mahirapan na ng konti, umaayaw na, may discomfort ng konti, umaayaw na. Nag-agree ba kayo? If you agree as a parent right now, please type agree. At kung ikaw naman kabataan na nanonood, kung medyo naiirita ka pag ikaw ay nagiging uncomfortable, this is a sign already. Maganda po sinabi niya na talagang hindi tayo pwedeng forever nandito. At ano pa sinasabi ni Pastor Ed? James 1:2-4, My friends, be glad even if you have a lot of trouble. You know that you learn to endure by having your faith tested. But you must learn to endure everything so that you will be completely mature and not lacking in anything. Pagtiisan daw ang dapat pagtiisan. Pagtiyagaan ang dapat pagtiyagaan para kayo lumago. Walang kulang sa inyong pagkatao, sanay kayo na bumata ng hirap. And as we have said, it's better to practice early. Kaya sabi ni Balagtas sa Florante at Laura, pag-ibig anak ko yaking nakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya. Ang galing naman. Okay, dalawang punto po to na sinabi po niya na yun nga. Number one, consider it pure joy, my brothers, when you face trials of many kinds. Because the testing of your faith o yung pagkatao mo, develop perseverance. Kaya nga, tumitibay nga tayo. Yun yung sinabi ko kanina. That's my point. I can still remember, ang dami kong battle scars. Nagbenta na ako ng toilet paper nung 12 years old ako. Toilet paper, pants, shoes, and shirt. Kaya ako, mga kaipunaryo, sanay na po ako sa rejection. Sanay na po ako na pagtawanan ng tao. Sanay na po ako na may mga masasabi sila masasakit, mahirap ka lang, di ba? Hindi ka namin kauri, hindi ka namin ka-level, sanay na po ko dyan. Kaya kung kayo ay nakakaranas ng ganun, let us not despise yung mga past hurts po natin and trials and challenges. Bakit po? Tumitibay ang pagkatao mo. Kaya nga, hayaan din po natin yung mga anak po natin na ihanda po natin sila sa tunay na mundo. Sa totoo lang, sa kabataan ngayon, yun nga, umiikot na lang yung mundo sa ito po eskwela bahay. Parang masyado silang pampered, masyado nating gine-gatekeep, Masyado silang sheltered. Do you agree? Yung parang minsan natatakot po tayo na madapa sila, di ba? Masugatan sila. Naalala ko pa nung bata pa nga, I don't know kung naalala nyo, nung bata pa tayo, di ba? Pagka nadadapa tayo, di ba? Sasabihin sa atin ng magulang natin, tumayo ka. Tapos, di ba, minsan nahulog ka, tumatama ang baba mo, may dugo ang baba mo, lalapit ka sa magulang mo. Nay, may sugat ako dito. Alika, anak. Ito. Gaganong-ganunin ka lang,
pag naumpog. Ay, layo pa sa bituka. Yan ang sinasabi, kaya nga tumibay po tayo. At yung pangalawang sinabi po niya na parte na kailangan turuan po natin ang mga bata habang sila ay bata pa. Because you teach your child when they are young the way they should go. When they grow old, they will never forget it. Diba? Parang ano yan eh. Yung mindsetting ba? Kung naalala nyo, parati sinasabi ng ating mga magulang, anak, gusto ko mag-aral ka mabuti, paglaki mo, maghanap ka ng magandang trabaho. May masama ba sa trabaho? Wala. Kaya karamihan po ng mga kaibigan ko mga Pinoy, naghahanap po ng trabaho. Kami naman po mga singkit, paano kami pinalaki? Yun naman sinabi ng magulang ko, anak, gusto ko ikaw mag-aral ka mabuti, ikaw laki, tayo maganda negosyo. So kami mga singkit, kami naman nagtayo kami negosyo. Question, sino sa palagay nyo ang mas may pagkakataon na kumita ng mas malaki agad? Naghanap ng trabaho o nagtayo ng negosyo? Siyempre, nagtayo ng negosyo. Pero ang tanong, anong pagkaiba? Kung paano kami na mindset nung kami ay bata pa. Nagigets nyo? Kung nagigets nyo, type gets na lang sa comment section. Kaya nga, sa murang edad, kailangan turuan na natin ang mga anak po natin na matutong mag-ipon, matutong magtimpi, di ba? Maging makatuwirang kuripot. Huwag nating hayaang mamuhay na maluho ang ating mga anak. Huwag natin palakihin sa layo na kahit anong gusto po nila, ay bibigay po natin. Lalo na, ito lang nananawagan po ako. Hindi lang yung mga mayayaman nagbibigay ng layaw. Pati na rin po yung mga kapos sa buhay. At alam niyo yan, aminin niyo, na minsan isusubo mo pa, syempre, ibibigay mo sa anak mo. Pero minsan, hindi naman talaga kailangan. Katulad ng pagkain sa labas, pag-order ng pagkain sa fast food chain. Yung parang ginagawan paraan ng paraan. Ang problema kasi sa karamihan, masyadong nai-spoil po yung anak. To the point, pag hindi po nami-meet ang mga needs, yun na po, nagtatantrum na, makikita mo sa mall, di ba, or sa shopping center, may mga nagta-tap dance na bata, nagdadabog. Kung hindi ka makuha sa tap dance, anong higa? Magbe-break dance, di ba? Kaya nga parang minsan tayong mga magulang, feeling mo na napakasama mong magulang dahil hindi mo lang nabibigay ang gusto ng iyong anak. Let me tell you this, real talk to. Kung wala kang kakayanan na magbigay ng gusto ng anak nyo, hindi mo kasalanan na ikaw ay ika nga kapos. Diba? At wag mong i-equate ang provision ng kagustuhan nila, hindi yung pangangailangan, sa isang basihan mo kung ikaw isang mabuting magulang o masamang magulang. Let's be more practical mo. Yung simpleng buhay lang talaga eh. Kung talagang ngayong kapos eh, wala talaga. Magtiis, magtiyaga. Tayo po ang mag-set ng magandang halimbawa sa ating mga anak na sabihin po natin, okay, ngayon wala pa tayong budget. Anak, huwag ka mag-alala. Pero darating ang panahon, mabibili natin yan. Makakain natin yan. Mapupuntahan natin yan. Mapapasyalan natin yan. Pero pansamantala, tayo po ay matutong magtiis, magtimpi. Dahil wala pa tayong kakayanan. Oo, ito lang ha. Yan po naging mindset ang inyong mga anak. Maniwala kayo. Sila po ay magiging matagumpay. Sila po ay magiging responsable. Yan po ang magbabago ng kanilang buhay. Kaya wag po tayong matakot na pagdaanin natin sa pagsubok, sa kahirapan, man lang ang ating mga anak ngayon. Bakit po? Ito po ang magpapatibay. Ito po ang huhubog. Ito po ang magpapaunlad. At ito po ang magpapayaman sa kanila. Bakit po? Pag sila ay nagbabalik tanaw, sasabihin nila sa kanilang sarili, maraming salamat sa aming mga magulang na tinulungan kami, ginabayan kami, dinisiplina kami, tinuruan kami kung paano maging responsable at maging matagumpay. Kaya nga, para sa mga taong nakikinig ngayon, kung may sense ba itong pinag-usapan ko ngayong araw na ito, type make sense sa comment section. Kaya kung nagustuhan nyo to, please add this to your videos, mga favorites nyo, and also share this video. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.